Ang Volvo, may airbag na siya dyan, tapos may curtain airbag din. Ito. So lalabas din dyan yung airbag pag may side impact. So nakita nyo yung additional feature, safety feature na in-incorporate ng Volvo, no? So napakalaki ng space, very spacious. Pwede ko na rin gayahin yung ginagawa nila kay magdala ko dito ng isang dumbbell, mag-exercise ako. Pwede dahil napakalaki ng space. See mga kapatid, yung lamesa turn into bed na, no? Isang magandang tanghali mga kapatid, nandito ako uli para ipagpatuloy natin yung ating napag-usapan kasi nung nakarang araw, bali ang pinakita ko is yung external features and variant, color, engine bay at ibang mga specs ni Alex sa outside. Ngayon naman titignan natin ang mga specs ni Alex from within, sa inside, kung ano yung mga features na meron siya. Ipapakita ko sa inyo para at least meron na kayong idea kung ano man ang lilikutin ko, kakalikutin ko habang nagmamaneho. Moving forward, on the same page tayo mga kapatid, So excited akong ipakita sa inyo, though hindi ko pa masyado kabisado ang mga features, pero ipapakita ko sa inyo ang kabuuan, ang loob niya, kabuuan, mga controls, ang dashboard, ang upuan, mga controllers niya, at kung ano mga nakasamang features, at kung ano ang mga safety features. Hindi ko man ma-discuss ang lahat, i-add ko na lang later on in the future, kasi sa totoo lang, never ko pang halos nahawakan ng manual. Diniscan ko lang, hindi ko pa binasa, at malaki ang pagkakaiba niya sa Freightliner. Mas advanced na yung mga naka-install na features ni Volvo, all new Volvo VNL. Ito yung after nung yung meron pa rin 2025 na yung old model, pero yung halos 90%, sabi nga sa website, 90% ng body, except the engine, konti lang yung mga pagbabago, pero yung body ng Volvo VNL, from outside to inside is 90% binago nila, So hayaan nyo ipakita ko one by one ang mga features. So kahapon, magsisimula tayo dito sa door, kahapon na ipakita ko na sa inyo yung isa sa mga features niya, yung umaangat yung suspension, may controller siya dito sa gilid. Wala nun ang Freightliner, pero ito meron. So hayaan nyo ipakita ko isa-isa, hopefully maipakita ko sa inyo para at least makita nyo rin, parang kayo na rin nagdadrive later on habang iminamaneho natin si Alex. So ito, umpisa natin mga kapatid. Umpisa natin sa door, kung makikita nyo, yan ang door nya. May trim siya na somewhat gray and dark gray accent, tapos yung handle nya, dati yung old nandito siya sa taas, somewhere here, pero ito hindi, nasa gilid na rin siya, like metallic siya, pero I know this is plastic, but somewhat parang metal ang feel niya, good quality build. Masasabi ko yung plastic na ginamit dito is premium, maganda siya. At yan ang mga controllers niya sa gilid, so meron siya yung sa heat ng window, left and right. Itong left, bali timed siya, may minuto siya, then mamamatay. Itong sa kanan, itong sa kanan pala yon,
yung meron siyang specific minutes kung hanggang kailan mag-iinit yung side mirror and yung convex, pati yung sa harap, ano. Itong sa kanan, ito yung steady. Kapag talagang malamig yung panahon, steady yan. And then left and right window, up and down, and then lock, unlock, ano. Ayan. And may vent dito para maiwasan yung mag-fog yung salamin, ano. And at the same time dito rin, para kasi kadalasan dito lumalabas yung init, ano. Pero dahil meron yan, mas hindi mo mararamdaman, ano. Kasi pagka medyo tumatagal yung seal niyan, medyo hihina. At ito yung controller na sinasabi ko kahapon, yung kinalikot ko, no. Ito yung nagpapataas baba nung suspension, ano, doon sa likod. Pag-aaralan ko pa yan kasi meron pa siyang parang memory or something, na i-store mo siya, no. So alamin natin yan, ano. So isa to sa bago sa akin, ano. May magnetic siya dyan para nandyan siya, and handlebar dito and dito rin para sa 3-point contact pag aakyat at bababa ka. And of course, I don't know kung makikita nyo mabuti, no, ang dashboard. Hindi ko muna didiscusin yan, mamaya na, no. Ipapakita ko lang yan ang dashboard nya, all digital, ano. Makikita nyo all digital ang dashboard. Ayan, no. Maraming features dyan. Kung iisa-isahin, talagang ayan, no, sobrang dami. Mamaya yan. And then ito yung sa pinaka main cluster nya, kung saan nandiyan yung speedometer. Kung gusto mo ng parang yung ganito, yung parang old style na may pumapalong ganyan, ano, yung may dial, pwede mong gawin. And then pwede rin yung lalabas na dyan yung speed mo, no. So pwede mong i-customize yan na nandyan yung iba't ibang pwede mong ilagay dyan. Pwedeng battery, pwedeng temperature, ano. Ayan, no. Engine oil temperature, oil pressure, coolant, boost pressure. It's up to you. Depende sa kung anong gusto mong ilagay dyan, ano. And dito makikita nyo naman yung ang ating air tank, ano. Dalawa, no, yung main at yung secondary. In PSI siya. And then fuel level, ayan, nandiyan ang fuel level. And then yung total kilometers na natakbo na, no. Ayan, nandyan, makikita mo rin yan. Yung T1 is trip 1, trip 2, trip 3 yan, meron yan. And then nandito yung tachometer nya. Ayan, yung tachometer nya nandyan. So yan ang pumapalo. And then nandito yung sa DEF fuel nya, no, 96% pa, may timer dyan. And then dito naman sa part na to, let's see, hindi ko pa rin talaga pupunta sa home. Yun, pupunta sa home pala, pipindutin to para pumunta ron. And then ayan, yung average fuel consumption nya, hindi pa yun accurate kasi hindi pa naman ako natakbo talaga, ayan. Tapos yung sa baba nya, naka bluetooth, kung ano man yung song na ipiniplay. And then dito sa gitna, makikita nyo, it's up to you kung alin ang gusto mong ipakita dyan sa cluster mo while you're driving. Nandiyan yung battery, no, mga temperature, yung boost, yung depth, yung shoot kung mataas na ba, no. It's up to you. Rear suspension pressure, kung gusto mong alamin yung bigat ng load mo, no. Meron din yan sa Freightliner, yung front and yung rear driving axle temperature, ano. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, it's up to you. Customizable yung mga yan. Depende na lang sa panlasa mo kung anong gusto mong makita dyan while you're driving, ano. Yan. And yeah, ito yung kanyang infotainment, ano. Bale, yung infotainment nito is yung premium, ano. Bali edge black yung trim ko, no. Tatayo ako. Edge black yung trim ko. Makikita nyo black, I mean black ba to, parang black gray na may accent siya na ganito na gray metallic, no, ang feel nya. And then yung ating steering wheel is leather, no. Nandiyan yung logo nya. And you know, bago to sa akin, may airbag. May airbag ang Volvo, no.
sa tingin ko, no, correct me if I'm wrong mga kapatid, no, yung mga ibang truck is hindi pa nila in-incorporate ang airbag, pero ang Volvo may airbag na siya dyan, tapos may curtain airbag din. Ito, so lalabas din dyan yung airbag pag may side impact. So nakita nyo yung additional feature, safety feature na in-incorporate ng Volvo, no, sa all new generation Volvo, no. And then makikita nyo dyan yung ating windshield. Meron siyang heat element dyan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, yung mga linya na yan, kasi nakapalibot yan all the way doon hanggang doon, kasi dyan sa area na yan, dyan nagbibuild yung yellow, dahil hindi naman nawawipe yan. And then kung saan nakatungtong yung mga wiper blade, yon tsaka yon, meron din siyang heat element para hindi dyan magbi-build up yung ice, no? I don't know kung gaano ka-effective yan, malalaman natin sa winter time, ano. And then somewhat plastic rubbery itong kanyang dashboard, ano, at naka-curve na siya, hindi masyado pansin, pero naka-curve yan mga kapatid, curve. At ito yung camera recognition, also sa adaptive cruise control. Ayan ang yung camera, pero wala tong collision mitigation, lane departure, pero meron siyang blind side sensor, kung saan pag may sasakyan dyan sa side mo, no, kung makikita nyo ito, mag-orange yan. I know na pwede mong lagyan ng sound yan eh, but okay na sa akin yung nang umiilaw lang ng orange yan every time na merong sasakyan sa gilid ko, no. And what's good on this model is yung kanyang seat, all leather, yan, no. Ito yung pinakamataas na trim ng seat niya. It's leather seat, heated, ano, with lumbar 6-point connection siya, na merong lumbar na gusto mong baguhin, masakit yung likod mo, yung side, ano, and even dito sa legs mo, pwede mo siyang i-tilt and everything. Nandiyan ang mga controllers niya. Ito rin parehas lang. Ito nilagyan ko ng cover kasi ayokong madumihan, ano, kasi ito hindi ko naman ginagamit, so okay lang na wala siyang cover, ano. Itong cover, seat cover na to is free lang, pinili lang sa akin ng aking ahente, no. And then from the top to the top, makita nyo meron diyang pocket, no, compartment dyan sa taas. Ito yung cortina, nandyan lang siya muna, no, pero pwede kang maglagay dyan ng kung ano-ano man. Dito sa harap din, no, dyan, dito parehas lang siya, no, identical siya, right and left, kung makikita nyo yung mga compartment na yan, ano. And then ito may parang ilaw siya dito, yung white, no, and then at dyan, at dito meron siyang blue pagka gusto mo sa gabi, may blue light, no, and then pwede mo siyang i-brighten at i-dim, no. Ito yung controller niya. So subukan natin, yun natin, ayan, no. And then yun yung white, ano. And then sa foot meron siyang light. Tingnan natin, ayan, no, nakikita, ayan, no, kulay blue siya, no. Ayan, no, kulay blue, no. So sa gabi maganda yan, ano. Ayan. And then ito na yung sinasabi ko, yung sa taas, ayan, no, nagiging blue siya, ano. Ayan, nagiging blue siya. I don't know kung dito meron din. Hindi ko pa nahanap yung controller niyan. Let's see kung later on. Pero yung dito, ayan, nakita ko nandito yung control niya. And then every time na i-dial mo yan, makita nyo, mapapansin nyo, yan, humihina, ano. Ayan, lumalakas, and then humihina, nagdidim siya, no. So yun. So yun yung mga controller niya dyan. Wala akong CB radio pa, no. Kailangan yan, soon bibili ako, no. Hinahinayin lang muna sa gastos kasi marami na tayong ginastos. Ayun yung connection niya, oh, sa CB radio. And may pocket dyan, no, pwede mo lagyan. And then ito carbon monoxide detector,
Ito yung smoke detector. Ito yung carbon monoxide detector, ano? So kasi syempre sa gabi matutulog tayo pagka nag-idle. Minsan kapag sobrang lamig siguro kailangan mo rin mag-idle. At least meron ito, no, na pag may nasunog dito may smoke detector. Kapag may carbon monoxide, remember ang carbon monoxide is odorless, ano, colorless, hindi mo malalaman. Kaya pag nasinghot mo yan at ikay natutulog, tapos na, ano. So yan ang kung makikita nyo ang kabuuan ng cockpit, ano, parang eroplano na siya, promise, ang itsura niya, no. Parang eroplano na talaga ang kanyang pagkaka-design, ano. Ayan, no. And yeah, yan yung sa almost sa pinakaharap niya na. So makikita nyo talaga, mabivisualize nyo kung ano ang working environment ko, no, kung ano ang space na meron ako dyan sa harap. Yan. And then dako tayo ngayon dito sa another half ng cab. Dyan sa taas makikita nyo merong compartment, ayan, with lights, ayan. So sa kabila ganun din, compartment with lights din, no. And then dito ang microwave, no, pag mag-edit tayo ng food natin kailangan natin yan. And then dito may TV rack. So I think 24-inch TV lang ang kasya dyan. So soon bibili tayo, sa ngayon hindi muna, ang daming gastos. May outlet dyan, no, 110 12 volts. Tapos meron ditong patungan kung ano man ang gusto mong ilagay dyan. Pero pag may TV ka dyan, I doubt na makakapaglagay ka pa rito. Siguro pagka hindi ka pa naman manonood, ano, and then pwede mo itong i-move, ano, just in case ito nagagalaw yan, may pupunta mo rito at pag nakahiga ka, no. And then dito may writing table, ano, kung gusto mong itong gamitin, ano, pwede rin. Yung Freightliner meron yan, no. And then dito storage. Ayan. Kung naglalagay ka dyan yung mga paperwork mo, no, mga kinakailangan mo para sa pagdo-document ng iyong biyahe, pwede mo dyan siyang ilagay. And then ito ang maganda, mas malaki ang fridge, no, ng Volvo ngayon, ano. So kasi dyan yung mga gatas na binibili ko, no. And then yung freezer niya mas malaki. Ayan mga kapatid, no, ganda. So mas malaki ng konti. Gusto ko nga yung mas mataas pa sana na fridge, pero yan ang fridge nya. Diyan natin i-stock ang ating mga food, no. And dito sa bandang kabila naman is yung maghahangay ka ng mga jacket mo and everything. Yan, pwede dyan, ano. Ayan, may hanger, may stand siya, may bar siya para ihang yung mga kung ano man yung pwedeng magusot, pwede mo siya dyang ihang. At ito yung pinakamaganda sa lahat mga kapatid, kung makikita nyo, no, itong variant na to is nagiging lamesa na may upuan na magkaharap, ano. Yung in order ko, napakaswerte ko rito sa unit na to mga kapatid, dahil hindi ito yung unit na in order ko. Bali nag back out ng may-ari nito. Kung i-compare to dun sa talagang in order ko na unit, no mga kapatid, mas mataas talaga tong variant na to. Pero dahil nag back out yon, in-offer sa akin itong unit na to. At ang sabi ko naman sa ahente ko, kung ibibigay nyo sa akin yan, same deal dun sa presyo ng in-order ko, no, is okay, i-process nyo na kaagad, kukunin ko yung truck na yan. At naswerte ko dahil kasama yung feature na yan, yung isang nagiging lamesa na bed is kasama dun sa truck na ito. At yung suspension niya na 8 airbag, ano, upgraded premium suspension is kasama din. Actually, kapag i-order ko yun dun sa truck talaga na in-order ko,
plus 14K sa mga additional na features ng truck na to doon sa truck na in-order ko. Kasi yung halos ng in-order ko, Edge-Trim din siya, pero wala yung blind side sensor, wala tong lamesa, wala yung premium suspension, wala tong, eto meron pala nito. Ano pa ba ang wala? Yung mga gulong niya na black lahat. Sa harap lang ang in-order ko na black, pero yung sa likod yung regular lang, may cover lang, wala rin itong camera na to, plain yan. Bali wala siyang yung adaptive cruise control, wala siya. At yung traffic sign detector, wala siya, hindi kasama. At kung idadagdag yon, kung idadagdag yon dun sa in-order ko, plus 14K. At nung in-approve nila, na sinabi nila sa akin, okay, sige, kunin mo na yung truck na yon, yung truck mo, bahala kung anong gagawin, ika-cancel nila or siguro ibebenta nila sa iba. Nagdagdag lang ako ng $300. Kaya blessing talaga, na napunta sa akin ito, dahil tingin ko napakaganda nitong setup na to. Pwede ako mag-edit dyan, and then yung sa mga pinaplano ko na pag-video, dito sa loob ng truck, pwede ko nang gawin dahil napakalaki ng space ko. So makikita nyo mga kapatid, yan, nagiging lamesa siya. Ayan nyo, ayan, diba? Nakita nyo yan mga kapatid, diba? Napakaganda nitong feature na to, ayan yung mupo ako, pakita ko, diba? Napakalaki ng space, very spacious. Pwede ko na rin gayahin yung ginagawa nila, kay magdala ko dito ng ilang dumbbell, mag-exercise ako, pwede, dahil napakalaki ng space. Ito yung may dining table siya, pwede ako dito mag-edit, at pwede akong tumanggap ng bisita. Ayan, may ibang upuan, malaki yung space, at dito makikita nyo rin mga kapatid, mayroong mga controllers yan, kung ano tong controller nung sa harap, yun, ito rin yun, parang dalawa siya. Meron din dito, magagawa mong lahat. Ayan, parang yan, binuksan ko na yung AC dahil medyo mainit, so medyo maingay, hinaan natin ng konti. Yan, nga pala, meron tong parking cooler, it's like APU na siya, pero hindi mo na kailangan magpakabit pa ng APU mga brad, kasi integrated na siya, centralized yung parking cooler at yung heater niya, so hindi mo na kailangan bumili ng or magpakabit pa ng APU, dahil ayan, ramdam na ramdam ko na malamig yung lumalabas, parking cooler ang sinasabi nila, pero parang AC ang datingan niya. I don't know lang, kapag sobrang init na ng panahon, pero napapansin ko, ayan, malamig siya. At meron siyang temperature control. Ayan, so pwede mo siyang palamigin pa, ito yung dito sa sleeper, ito yung sa may harap, yung kabila, so climate control din siya, so nandyan yung battery, kung makikita nyo, pag pinindot mo yan, once na bumaba yung battery, automatic magi-start ang truck para i-charge siya, and then nandyan yung aircon vent, speaker dyan, ganun din doon, speaker. Bali 8 speaker system to, meron siyang subwoofer dyan sa ilalim. Ayan, subwoofer yan mismo. Yung infotainment nito is yung premium, yung pinakamataas na level, kaya maganda ang sound niya. Nasubukan ko na, ang tagal ko nga sinet up, ma-discover para lumabas yung sound from Apple CarPlay or sa Bluetooth using Spotify, kahapon ko lang na-discover. May lights dyan, ayan, pagkakain ka may ilaw na kagad dito sa lamesa, and yeah, kita nyo, diba? And also, ito ang isa sa pinakagustuhan ko, dahil mga kapatid, alam nyo, iniisip ko na ito na ang magiging bahay ko. Bale,
hindi na ako uupa ng room, mag-steady na ako dito sa loob ng truck, ano. Sarado natin para kasi sayang yung aircon. Sarado natin. Makita nyo yan mga kapatid, oh. Mabilis lang yan, nakabukas, diba, gaganyanin mo lang. And ayan, oh, parang airplano talaga mga kapatid, no, magkabila yan, ganyan, ayan, no, parang sa window ng aeroplano. So kagaya ng sinasabi ko, plano ko na hindi na ako magre-renta ng room, no, dito na lang ako. Pinag-iisipan ko ng gusto, pero isa yon sa mga plano ko, no, na gagawin. And ito yung sinasabi ko na isa sa nagustuhan ko, no. Ayan yung ibaba ko yan. Yan is hindi yan another higaan. Bali storage lang yan, ano. Papakita ko sa inyo. Ibababa ko lang, ano. Ayan. Kung makikita nyo, pwede akong maglagay dyan ng aking mga gamit. Napakalaki niyan. At ito yan. Pag gusto mo may nakaharang, ayan, ayan mga kapatid, diba? Kita nyo. So pwede akong maglagay dyan. Bibili ako ng container kung mga gamit ko, isasalansan ko dyan, ano. And then pwede rin dyan yung mga beddings ko, or pwede rito yung beddings ko, kasi isa lang naman ako palagi. Ito lang ang gagamitin ko, right side, or kung saan ang trip ko dito naman, no. So pwede yan. Medyo lakas natin, medyo umiinit, no. Yan, para pati yung harap. Yan. So nasan ngayon ang bed mga kapatid, ano. Kung makikita nyo yung setup na yan, ano, para kang nasa business class na flight, ano. At nasan na ngayon yung bed? Dito yung sa microwave, ano. Ang bed is ayan, yung nandyan sa wall na yan, yan yung pinaka bed nya, no. So ayan yung ipakita ko sa inyo kung paano ibaba ang bed, no. So ito, meron dito, iangat mo lang yan ganyan, and dito meron kang pipindutin. Ano ba yun? Ayan, para ibaba mo yung bed mo. Oops, sandali. Sorry, ano, yung upuan. Yan ako muna. Kailangan pa lang ibaba mo muna itong upuan. Got so excited na. Ayan. So kailangan nakababa yan para magpo-fall ito flat, no? So ito, baba natin. Ayan. See mga kapatid, yung lamesa turn into bed na, no. Bed na yan, and nandyan meron ka, pwede ka mag-charge, no. May mga pockets dyan, ano. And then pwede ka nang humiga while watching your favorite movie, Netflix, ano. Pwede mo tong sige lang, alisin natin to, no. Itong isa sa mga nagustuhan ko, no. Yan. So dito pwede mo na ngayon ilagay dyan yung TV mo, no. Nandiyan na yung TV mo, no. Pwede mong ilipat na ganyan, no. Pero dahil na nakahiga ka na, pwede mo nandiyan yung TV mo, no. Ayan, ganyan, nakahiga ka, ganyan, paisi-isi ka, nanonood, no mga kapatid. Diba? Ang galing, diba? Grabe ang concept ng Volvo mga kapatid, sa totoo lang. I commend Volvo sa ginawa nilang ito, at kung paano yan itiklop, napaka-simple lang din, ano. May lever dito, no. So tingnan nyo mga kapatid kung gaano kabilis. Tapos na. Ayos na. Diba? Ayan na. Tupi na. Dito na yung mga unan mo, kung ano man. And then dito ka na uli sa upuan. Then set up na uli ang lamesa. Ayan. See? Wow. Diba? I love it talaga mga kapatid. Grabe. Napakaganda ng concept.
ng arrangement ng mga compartment ng bed table combination ng all new generation Volvo. Napakaganda talaga. Hindi ako nagsisisi, alam ko na 5 taon ko tong babayaran, but komportable ako, no? At alam ko na mas magiging productive ako, makakapagpahinga ako ng maayos, and napakaganda ng suspension pala nito, mga kapatid, compared do sa Freightliner, ano? Magandang Freightliner, matipid yung diesel niya, reliable, pero of course kailangan din nandun yung comfort. And lalahanin natin na nagdadrive tayo ng napakadaming oras, libu-libong kilometro sa araw-araw. Kailangan din yung stress sa katawan mo, natatagtag ka, is ma-minimize. And at ito, yung upuan niya, napakaganda ng air suspension niya. Yung suspension niya, dahil upgraded to, napakaganda, napaka-soft. Ang ganda ng swing niya, hindi masyadong nasashock yung katawan mo, no? Hindi na i-stress. So yon mga kapatid, ang gusto kong i-share sa inyo, no? At masaya ako at naipakita ko sa inyo ang aking bagong magiging tahanan kasama sa araw-araw. And hopefully huwag kayong bibitaw, dahil by next week magkakaroon tayo ng ating first trip bilang isang business owner, sa pagiging isang owner operator, may-ari ng truck. And let's see how it goes, ano? Wag po kayong bibitaw. Hopefully nandyan pa rin kayo, susuportahan ako at sasamahan sa bawat araw ng biyahe. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscribers ko at mga viewers. Hopefully i-share nyo po ito, please. Like every time na makakapanood po kayo ng videos natin, please mag-like po kayo. Yun lang po ang hinihiling ko, para nang sa ganon makita po ni YouTube na nagugustuhan nyo yung mga content na ina-upload natin, upang nang sa ganon ay i-suggest nya rin po sa mga iba nating kapatid na naghahanap ng ganitong content, no? Ng mga information about trucking and inspiration para i-pursue yung gusto nila sa buhay nila, lalong-lalo na yung pagiging isang truck driver. Hindi ako truck driver dati, pero ngayon ito, professional truck driver na rito at may-ari na ng sariling truck. At masaya ako na makapagbigay ng aliw sa inyo, mga kapatid, ano? At of course, lahat ng pasasalamat at pagpapala ay sa taas. Siyang nagbigay ng lahat nito. Without him, wala itong mga bagay na to, no? At salamat sa inyong mga prayers, sa inyong mga paalala. Maraming salamat. Huwag po kayong bibitaw, at palagi pong tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang hapon po.